Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sinasabi nila, ang kasal daw ang pinakamasayang araw sa buhay ng ikikaasabuhay ng isang babae. Ito ang katuparan ng lahat ng pangarap. Pero paano kung ang pinto ng paraisong iyong inaasahan ay pinto rin pala patungo sa isang bangungot na hindi mo matatakasan? Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa balat ni Luningning habang bumababa sila ni Bantayog mula sa sasakyan. Sa wakas, narito na sila. Ang Villa Consuelo, ang magiging bago niyang tahanan. Mula sa labas, ang mansyon ng mga Del Rosario ay tila isang palasyo mula sa mga fairy tales, malawak, marangya, at naliligiran ng isang hardin na puno ng mga rosas. Ito na yon, ang simula ng kanyang happily ever after. Hawak kamay silang pumasok sa malaking pinto. Sa loob, sinalubong sila ng katahimikan. Ang mga ilaw ay malalalim, nagbibigay ng gintong kulay sa mga antigo at mamahaling kasangkapan. Pakiramdam ni Luningning ay lumulutang ang kanyang puso sa saya. Pagkatapos ng magulong selebrasyon, sa wakas ay masosolo na niya ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking ipinangako sa kanya ng buong mundo. Sa wakas, tayo na lang. Bulong niya kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa tuwa. Ngumiti si Bantayog, ngunit napansin ni Luningning na hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. May kung anong pag-aalinlangan sa mukha nito, isang anino na hindi niya nakita kanina sa simbahan o sa reception. Halika na sa ating silid, aya niya. Hinila ito nang marahan paakyat sa malawak na hagdanan. Ang kanilang bridal suite ay perpekto. Isang malaking kama na napapalibutan ng puting kurtina, mga talulot ng bulaklak na nakakalat sa sahig, at ang amoy ng kandila na nagpapatahimik sa paligid. Inaasahan ni Luningning ang isang mainit na yakap, isang matamis na halik. Ngunit nanatiling nakatayo si Bantayog malapit sa pinto. Tila isang estranghero sa sarili nilang paraiso. Lumapit si Luningning. Hinaplos niya ang braso nito. May problema ba, mahal ko? Huminga ng malalim si Bantayog. Iniiwas ang tingin. Pagod lang ako, Ning. Sobrang pagod. Ang mga salitang yon ay tila mga patak ng malamig na tubig sa kanyang mainit na pananabik. Ngunit pinilit niyang intindihin. Naiintindihan ko. Magpahinga ka na. Hihintayin kita. Umiling si Bantayog. Hindi. Hindi yata ako makakatulog dito ngayon. Kumunot ang noo ni Luningning. Anong ibig mong sabihin? Masakit ang ulo ko, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Kailangan ko ng pamilyar na lugar. Sanay akong natutulog na malapit kay Mama. Ang amoy ng kwarto niya, nakakatulong sa akin. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa dibdib ni Luningning. Pinipiga ang kanyang puso. Ito ang gabi ng kanilang kasal. Ang pinaka-espesyal na gabi. At mas pipiliin pa nitong matulog malapit sa ina nito? Bantayog, hindi mo ba ako naiintindihan? Nagsusumamong sabi niya. Gabi natin to. Pwede bang dito ka na lang sa tabi ko? Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nakita niya ang pagkagapos sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang matigas na desisyon. Patawarin mo ako, Ning. Bukas. Pangako. Babawi ako bukas. Ngayong gabi, kailangan ko lang talaga si Mama. At sa mga salitang iyon, tumalikod si Bantayog at lumabas ng silid. Isinasara ang pinto nang marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Luningning na nakatayo sa gitna ng perpektong silid. Ang kanyang perpektong damit pangkasal ay tila isang kasuotan para sa isang trahedya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kamang dapat sana ay magiging saksi sa kanilang pag-iisa.
Ngayon, ito ay isang malawak at malamig na disyerto. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Pinapalakas lamang ang tunog ng kanyang nababasag na puso. Ilang oras siyang umiyak hanggang sa wala ng luhang lumaba. Ang pag-asa ay napalitan ng pagkalito at ang pagkalito ay naging isang mapait na kalungkutan. Pinilit niyang tumayo. Nag-aalinlangan kung dapat ba niyang sundan ang asawa. Ngunit ano ang sasabihin niya? Habang papalapit siya sa pinto, isang tunog mula sa ibaba ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang ungol. Sinundan yon ng isang pigil. Halos mapang-asar na halakhak. Isang halakhak ng isang babae. Ang halakhak ni Silvana. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto ng walang ingay. Sumilip siya sa pasilyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa ibaba ng hagdanan. Walang ano-ano. Dinala siya ng kanyang mga paa pababa. Bawat hakbang ay maingat at walang pag-aalinlangan. Ang bawat yabag niya sa malamig na sahig na gawa sa narakara ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang puso niya'y kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang dulo ng hagdanan, dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang bukas na pinto ng sala. Ang nakita niya ay isang eksenang nagpatigil sa kanyang mundo. Isang maliit na ilaw lamang mula sa isang lampshade ang nagbibigay liwanag sa silid, lumilikha ng mahahaba at gumagalaw na mga anino sa pader. Doon, sa isang malaking silyang pelus, nakahilig si Silvana. Ang kanyang nightgown na seda ay maluwag na nakalaylay sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng lubos na kasiyahan at sa paanan niya, sa sahig, nakaluhod si Bantayog. Marahan itong minamasahe ang mga paa ng kanyang ina. Ang bawat haplos ay puno ng debosyon na hindi nakita ni Luningning sa mga mata nito para sa kanya kahit kailan. Hindi ito ang kilos ng isang anak na nag-aalaga lamang sa isang pagod na ina. Mayroong kakaibang intimasya sa eksena. Isang bagay na hindi tama, isang bagay na nakakakilabot. Ang paraan ng pagtingin ni Bantayog sa kanyang ina ay tila pagsamba. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon dito na para bang wala ng ibang tao sa mundo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silvana. Hinaplos nito ang buhok ni Bantayog na tila isang alagang hayop na masunurin. Dito ka lang nabibilong anak ko, bulong ni Silvana. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng pag-aari, sapat na lakas para marinig ni Luningning. Dito lang, sa tabi ni Mama. Napatakip si Luningning sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nanlamig ang buo niyang katawan na para bang binuhusan siya ng yelo. Ang lalaking pinakasalan niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay pag-aari pa rin pala ng iba. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa dilim ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang magandang imahe ng Villa Consuelo ay biglang naging isang bahay ng katatakutan. Ang kanyang pangarap na happily ever after ay gumuho sa isang iglap. Sa gabing iyon, sa unang gabi ng kanyang pagiging asawa, natuklasan ni Luningning na sa Villa Consuelo, hindi siya ang reyna. Isa lamang siyang dayuhan na nagkamaling pumasok sa teritoryo ng ibang nagahari. At ang kalaban niya sa pag-ibig ay hindi ibang babae, kundi ang ina mismo ng lalaking kanyang pinakamamahal. Hindi nakatulog si Luningning. Magdamag siyang nakatingin sa kisame ng malawak na silid. Pinakikinggan ng bawat kaluskos, bawat lagitik ng lumang kahoy ng mansyon. Ang kama na dapat sana'y pugad ng kanilang pagmamahalan ay naging isang malamig at malawak na isla ng kalungkutan. Walang Bantayog na bumalik. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana, ang gumising sa kanya. Bumangon siya na may bigat sa dibdib. Nakita niya ang kanyang damit pangkasal na nakasabit sa isang sulok. Isang mapait na paalala
ng bigo niyang pangarap kagabi. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga. Pinilit niyang ngumiti. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na baka nag-overthink lang siya. Baka pagod lang talaga si Bantayog. Pagkatapos mag-ayos, bumaba siya para sa almusal. Naabutan niya sina Bantayog at Silvana na nasa hapagkainan na. Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay tila isang entablado at si Silvana na nakaupo sa kabisera ang direktor ng buong dula. Magandang umaga po, bati ni Luningning. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa inaasahan. Tanging isang tipid na tango ang isinagot ni Silvana. Ang atensyon nito ay nakatuon sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Bantayog. Si Bantayog naman ay bahagyang ngumiti sa kanya. Magandang umaga, Ning. Kumain ka na. Umupo si Luningning sa tapat ni Bantayog. Pakiramdam niya ay may isang malaking pader na hindi nakikita sa pagitan nilang dalawa. Ang almusal ay tahimik at nakakailang. Si Silvana ang laging nagsasalita. Nagtatanong kay Bantayog tungkol sa mga plano nito sa trabaho. Paalala tungkol sa mga dapat nitong gawin na para bang si Luningning ay hangin lamang na dumadaan. Tayo, anak, siguraduhin mong suot mo ang kurbatang ibinili ko sa iyo sa Europa. Iyon ang bagay sa bago mong suit. Utos ni Silvana, ang boses ay malambing ngunit hindi tumatanggap ng pagtutol. Opo, ma, sagot ni Bantayog, tulad ng isang masunuring bata. Naramdaman ni Luningning ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at inis. Siya ang asawa. Hindi ba dapat siya ang nag-aasikaso sa mga ganitong bagay? Nang matapos silang kumain at paalis na si Bantayog, para sa opisina, sinubukan ni Luningning na gumawa ng isang kilos ng pagiging asawa. Lumapit siya para ayusin ang kwelyo ng polo nito. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang kamay na ang humarang sa kanya. Ako na, sabi ni Silvana, na bigla na lang sumulpot sa kanilang tabi. Dahan-dahan, inayos ni Silvana ang kurbata ni Bantayog. Ngunit ang paraan ng pag-aayos niya ay higit pa sa pag-aalala ng isang ina. Ang kanyang mga daliri ay nagtagal sa dibdib nito, hinaplos ang pisngi nito, at tiningnan ito sa mata ng may kakaibang sidi. Si mama lang ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Bulong nito, sapat na para marinig ni Luningning. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Luningning. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto, kahit na siya ang may karapatan. Nang makaalis na si Bantayog, naiwan silang dalawa ni Silvana sa sala. Sinubukan ni Luningning na magpaalam para umakyat na sa silid, ngunit pinigilan siya ng boses ng kanyang biyenan. Luningning, halika muna dito. Maupo ka. Umupo si Luningning sa dulo ng sofa, pinapanatili ang distansya sa pagitan nila. Ngumiti si Silvana, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata na tila kasing lamig ng marmol. Alam ko na bago ka pa lang dito sa pamamahayong na ito, panimula ni Silvana. May mga bagay kang dapat matutunan. Ang mga Del Rosario ay may reputasyong inaalagaan. At ang isang mabuting asawa ay alam ang kanyang lugar. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Luningning, kahit na may hinala na siya kung saan patungo ang usapan. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Silvana habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ay ang kaligayahan ng asawa mo ang dapat mong unahin. At si Bantayog, masaya siya kapag masaya ako. Simple lang, hindi ba? Huwag kang gagawa ng kahit anong bagay na ikalulungkot ko o ikagugulo ng isip ng anak ko. Ang kapayapaan sa bahay na ito ay nakasalalay sa iyong pagsunod. Ang bawat salita ay binitawan ng may tamis, ngunit sa ilalim nito ay may matigas na babala. Ito ay hindi isang payo, ito ay isang utos. Pakiramdam ni Luningning ay nasusukol siya. Para makatakas sa bigat ng atmosfera, nagdahilan siyang mag-ayos ng ilang gamit.
Nagtungo siya sa maliit na library sa dulo ng pasilyo, isang lugar na tila bihira ng puntahan. Maalikabok at amoy luma ang mga libro, sa pag-aakalang ang paglilinis ay makakatulong para maibsan ang kanyang gumugulong na emosyon. Sinimulan niyang ayusin ang mga aklat sa isang estante. Sa kanyang pag-abot sa isang makapal na libro, aksidente niyang natabig ang isang maliit na tumpok sa tabi nito. Nahulog ang mga ito sa sahig na may malakas na kalabog. Habang pinupulot niya ang mga ito, isang lumang photo album ang bumukas. At mula roon, isang litrato ang dumulas. Pinulot niya ito. Isang litrato ni Ambo at Silvana noong kanilang kabataan. Nakangiti sila pareho, ngunit habang tinititigan ni Luningning ang mga mata ng yumaong biyenan, may nakita siyang bakas ng kalungkutan. Si Silvana naman, kahit nakangiti, ay may kakaibang higpit sa pagkakahawak sa braso ng kanyang asawa. Ibinaliktad niya ang litrato, umaasang may petsa o kung anuman. Ngunit ang nakita niya ay isang sulat kamay na tila ginawa sa panginginig. Isang maikling pangungusap na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. May nakakakita kaya sa demonyong nagtatago sa likod ng nangiti ng anghel na ito? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Luningning ang mga salitang nabasa niya. Demonyong nagtatago sa likod ng nangiti ng anghel. Ang kamay niya na may hawak sa litrato ay nanginginig. Hindi ito isang simpleng sama ng loob ng isang asawa. Ito ay isang babala. Isang sigaw ng tulong mula sa nakaraan. Ang kalungkutan sa mga mata ni Ambo sa litrato ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi lang ito kalungkutan, ito ay takot. Ang parehong takot na nagsisimulang gumapang ngayon sa kanyang puso. Mabilis niyang isinilid ang litrato sa bulsa ng kanyang damit. Lumingon-lingon na parang isang kriminal na nag-aalalang may makakita. Kailangan niyang makaalis sa silid na yon bago pa may makahuli sa kanya. Bago pa malaman ni Silvana na may natuklasan siyang isang piraso ng nakaraan. Buong maghapon, hindi mapakali si Luningning. Ang bawat ngiti ni Silvana, ang bawat malambing na salita nito kay Bantayog, ay mayroon ng bagong, mas madilim na kahulugan. Hindi na niya ito nakikita bilang isang mapagmahal na ina, kundi isang bihasang aktres na gumaganap sa isang papel na perpekto. At ang Villa Consuelo, hindi na ito isang tahanan, kundi isang entablado para sa kanyang pagpapanggap. Kinagabihan, habang nakahiga na naman siyang mag-isa sa malawak na kama, tinitigan niya ang litrato sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinaplos niya ang mukha ni Ambo sa larawan. Ano po ba talaga ang nangyari sa inyo? Bulong niya sa hangin. Huwag po kayong mag-alala. Aalamin ko. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay nahaluan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Hindi na siya iiyak lang sa isang sulok. Kung may itinatagong sikreto ang mansyon na ito, hahanapin niya iyon. Kailangan niya ng katibayan. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Kinabukasan, gumawa siya ng plano. Nagpaalam siya kay Silvana na pupunta sa bayan para bumili ng ilang personal na gamit at mga palamuti para sa kanilang silid ni Bantayog. Sa una, tila ayaw pa siyang payagan ni Silvana. Nag-aalok na ang katulong na lang ang utusan. Ngunit nagpumilit si Luningning. Sinabing gusto niyang personal na piliin ang mga gamit para maging mas komportable siya. Sa huli, pumayag din ang kanyang biyenan. Ngunit may kasamang paalala. Huwag kang magtatagal. Ayaw ni Bantayog na wala kapag uwi niya. Sa bayan, hindi sa department store o sa butik, unang nagtungo si Luningning. Pumasok siya sa isang maliit na electronics shop sa isang eskinita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo ang pinakamaliit na voice recorder na nakita niya. Para po saan to, ma'am? Tanong ng tindero. Para sa lecture sa school. Mabilis niyang pagsisinungaling. Habang nasa biyahe pabalik, mahigpit niyang hawak ang maliit na kahon sa loob ng kanyang paper bag. Ang maliit na bagay na ito
ang kanyang magiging sandata, ang kanyang magiging mga mata at tainga sa mga lugar na hindi niya mararating. Nagkaroon siya ng pagkakataon, kinahapunan. Umalis si Bantayog kasama si Silvana para dumalo sa isang mahalagang pulong. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, nag-iisa siya sa mansyon. Alam niyang limitado lang ang kanyang oras. Dala ang recorder, maingat siyang pumasok sa sala. Ito ang lugar kung saan madalas mag-usap ang mag-ina. Inilibot niya ang kanyang paningin, naghahanap ng perpektong taguan. Sa ilalim ng mesa, masyadong halata. Sa likod ng mga libro, baka may mag-ayos. At doon niya nakita isang malaking paso ng halaman sa isang sulok malapit sa paboritong upuan ni Silvana. Mabilis niyang itinago ang maliit na device sa likod ng paso, sa ilalim ng mga pekeng dahon na nakalaylay. Pinindot niya ang record button. Nagsimula ng umikot ang isang maliit na pulang ilaw. Buong hapong hindi siya mapakali. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nang dumating na ang mag-ina, nagpanggap siyang abala sa pag-aayos ng kanilang silid. Gabi. Hinintay niyang maging mahimbing ang tulog ng buong kabahayan. Walang bantayog sa kanyang tabi, gaya ng dati. Dahan-dahan, bumaba siya at kinuha ang recorder. Bumalik siya sa kanyang silid, ikinabit ang earphones at huminga ng malalim bago pinindot ang play. Sa una, puro katahimikan. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Silvana at Bantayog. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo, sa mga kamag-anak, mga ordinaryong bagay. Sinimulan ng isipin ni Luningning na baka wala siyang mapapala. Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang tono. Ang boses ni Silvana, kahit nagtatanong, ay may bigat ng isang utos. Ang mga sagot ni Bantayog ay laging maikli, puno ng pagsang-ayon, walang kahit anong pagtutol. Tayo, tinawagan mo ba si Tita Elena mo? Sinabi ko sa'yo kahapon na gawin mo. Hindi pa po, Ma. Nakalimutan ko. Anak naman, alam mong ayokong nagagalit sa'yo. Bakit kailangan mo pang hintaying ipaalala ko ulit? Gawin mo na ngayon. Ang boses ni Silvana ay malambing pa rin, ngunit may pahiwatig ng pagkadismaya na tila nangongonsensya. Opo, Ma. Patawad po. Naramdaman ni Luningning ang panlalamig sa kanyang batok. Ganoon ba talaga kausapin ng isang ina ang kanyang may edad ng anak? Si Bantayog ay tila isang batang pinapagalitan, hindi isang matagumpay na negosyante. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata. Sinusubukang namnamin ang bawat detalye, bawat emosyon sa likod ng mga salita. Masyado siyang nakapokus sa pakikinig, kaya hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Hindi niya narinig ang mga yabag na papalapit sa kanyang likuran. Bigla, naramdaman niya ang isang malamig na hininga malapit sa kanyang tainga. At isang boses, malambing ngunit puno ng lason, ang bumulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Naghahanap ka ba ng interesanteng bagay, mahal kong manugang? Tila isang matalim na yelo ang humaplos sa batok ni Luningning. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan, tinanggal niya ang earphones. Dahan-dahan, lumingon siya. Nakatayo si Silvana sa likuran niya. Ang mukha ay nababalutan ng anino. Ngunit ang nangiti sa mga labi nito ay malinaw na nakikita. Isang nangiting kasing talim ng kutsilyo. Ma, nauutal na sabi ni Luningning. Mabilis na itinago ang recorder sa ilalim ng kumot. Gising pa po pala kayo. Hindi ako makatulog, sagot ni Silvana. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga matay nanunuot, tila binabasa ang bawat takot na gumuguhit sa kanyang mukha. Narinig kitang bumaba kanina. Naisip kong baka kailangan mo ng kasama. Hindi binanggit ni Silvana ang recorder. Hindi nito sinabing nakita niya ang ginagawa ni Luningning. At iyon ang mas nakakatakot. Naglakad ito palapit, umupo sa gilid ng kama,
at hinawakan ang kamay ni Luningning. Ang haplos nito ay kasing lamig ng yelo. Alam mo, Iha, panimula nito, sa isang malaking bahay na tulad nito, kung minsan, ang katahimikan ay maaring maging mapanlinlang. Akala mo nag-iisa ka, ngunit ang mga pader ay may tainga. Ang mga anino ay may mata. Tumayo na ito at naglakad patungo sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at lumingon. Magpahinga ka na, mahaba ang araw bukas. Nang magsara ang pinto, napahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Humihingal na para bang katatapos lang tumakbo sa isang mahabang karera. Hindi siya direktang tinakot ni Silvana, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw. Alam ko, nakikita kita. Kinabukasan, nagsimula ang sayaw. Isang sayaw ng pusa at daga. Walang nagbago sa pakikitungo ni Silvana sa harap ni Bantayog. Mabait pa rin ito, maalalahanin ang perpektong biyenan. Ngunit kapag sila na lang dalawa, doon lumalabas ang maliliit na kilos ng terorismo. Isang umaga, ang suklay na laging nasa ibabaw ng kanyang tokador ay nawawala. Hinalughog niya ang buong silid, ngunit hindi niya ito makita. Nang magtanong siya sa katulong, sinabi nitong nakita niya itong itinapon ni Ma'am Silvana sa basurahan dahil mukhang luma na. Isang hapon, ang paborito niyang picture frame, isang litrato niya kasama ang kanyang mga magulang, ay natagpuan niyang basag sa sahig. Humingi ng paumanhin si Silvana, sinabing aksidente niyang nabunggo habang naglilinis ng alikabok. Ang ngiti nito, habang nagsosorry, ay puno ng pang-uuyam. Ang pinakamatindi ay tuwing hapunan. Magkukwento si Silvana ng mga bagay na tila walang kaugnayan, ngunit para kay Luningning, bawat salita ay isang patama. Naalala ko tuloy ang kwento ng lola ko. Sabi nito isang gabi, habang naghihiwa ng karne. Tungkol sa isang munting daga na masyadong mausisa. Pumasok siya sa isang bahay na hindi kanya. Sa una, masaya siya. Kumakain ng mga mumo. Ngunit hindi siya nakontento. Gusto niyang malaman ang lahat ng sikreto ng bahay. Isang araw, sa kanyang paghahanap, pumasok siya sa isang butas na hindi niya dapat pinasok. At doon, nakita niya ang isang patibong. Huli na ang lahat ng marinig niya, ang pag-click nito. Tumingin si Silvana kay Luningning, itinaas ang kanyang wine glass. Isang paalala na ang sobrang pag-uusisa ay mapanganib. Sinubukan ni Luningning na isumbong ang lahat kay Bantayog. Isang gabi, nang maaga itong umuwi at naabutan siyang nag-iisa sa kanilang silid, ibinuhos niya ang lahat. Tayo, hindi ako nagbibiro. Ang mami mo, may ginagawa siyang mga bagay para takutin ako. Tiningnan siya ni Bantayog. Ang mukha ay puno ng pagod at pagkalito. Ning, ano ka ba? Ang suklay? Baka naman itinapon na talaga kasi luma na. Ang picture frame, aksidente lang yon. At ang mga kwento niya, ganoon lang talaga si Mama. Mahilig sa mga matatalinhagang salita. Hindi mo naiintindihan. Giit niya. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. May paraan sa pagtingin niya sa akin. May paraan sa pagsasalita niya. Alam kong sinasadya niya ang lahat. Lumapit si Bantayog at niyakap siya. Ngunit ang yakap nito ay hindi nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng pakiramdam na minamaliit siya. Mahal, baka naman namimiss mo lang ang pamilya mo. Naninibago ka pa lang siguro. Masyado ka lang sensitibo. Si Mama, wala siyang gagawing masama sa'yo. Sa mga salitang iyon, gumuho ang huling pag-asa ni Luningning. Maging ang asawa niya ay hindi naniniwala sa kanya. Mag-isa siya sa laban na ito. Isang araw, naisip niya ang recorder. Hindi pa niya yon nabubura. Baka may nakuha siyang sapat na ebidensya para patunayan kay Bantayog ang tono ng pag-uutos ni Silvana. Lihim siyang bumaba, naghihintay na walang tao sa sala. Puno ng kaba. Lumuhod siya at kinapa ang likod ng paso ng halaman. Wala. Kinapa niya ulit, mas malalim,
Iniisip na baka nausog lang, ngunit wala talaga. Ang recorder ay nawawala. Napatayo siya, ang puso niya ay dumadagundong. Kinuha na niya. Alam niyang kinuha na ni Silvana. Kinagabihan, isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto. May dala itong isang maliit at magandang kahon na nakabalot sa isang silver na wrapper at may gintong ribbon. Pinabibigay po ni Ma'am Silvana. Sabi ng katulong, regalo daw po para sa inyo. Nagtaka si Luningning. Anong laro na naman ito? Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang pambalot. Nang buksan niya ang kahon, isang pamilyar na bagay ang laman nito. Ang kanyang voice recorder. Ngunit ito'y basag na. Ang casing ay durog. Ang mga maliliit na parte nito ay nagkalat sa loob ng kahon na parang mga buto ng isang namatay na hayop. At sa ibabaw ng mga durog na piraso, may isang maliit na papel na nakatiklop. Binuksan niya ito. Nakasulat sa eleganteng sulat kamay ni Silvana ang isang maikling mensahe. May mga bagay na hindi dapat marinig, iha. Hawak ni Luningning ang durog na recorder sa loob ng magandang kahon. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pag-asa na maniniwala sa kanya si Bantayog. Kung wala siyang mahahanap na ebidensya sa kasalukuyan, babalikan niya ang nakaraan. Ang litrato, ang sulat sa likod nito, ang mga mata ni Ambo. Doon niya sisimulan, ang opisina ni Ambo del Rosario. Iyon ang tanging lugar sa Villa Consuelo na nananatiling sagrado at hindi nagagalaw, na tila isang puntod sa loob mismo ng mansyon. Ipinagbawal ni Silvana ang sinuman na pumasok doon mula nang mamatay ang kanyang asawa. Sinabi niya, ito ay bilang pagbibigay respeto. Ngunit ngayon, alam na ni Luningning na hindi respeto ang dahilan, kundi takot. Takot na may matuklasan. Kinailangan niya ng kakampi. At isa lang ang naisip niyang tao sa buong mansyon na maaaring mayroon pa ring natitirang katapatan sa yumaong amo. Kinabukasan, sadya niyang pinuntahan ang hardin. Naroon si Mang Domeng, ang matandang hardinero ng mga Del Rosario na nag-aalaga sa mga rosas na paborito raw ni Senyor Ambo. Siya ay isang tahimik na lalaki. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa araw at panahon, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kalungkutan na tila ba hindi na nawala. Ang gaganda po ng mga rosas ninyo, Mang Domeng. Panimula ni Luningning. Ang boses ay mahinahon. Tumingin lamang ito sa kanya at tumango. Paborito ng yumaong senyorito. Sagot nito. Ang boses ay magaspang, ngunit may lambing. Para daw kasing tao. Maganda sa labas. Ngunit puno ng tinik na handang sumugat. Iyon na ang pagkakataon ni Luningning. Gusto ko po sanang mas makilala si Senyor Ambo. Pakiramdam ko po, napakabuti niyang tao. Isang buntong hininga ang kumawala kay Mang Domeng. Ang kabutihan, iha, ay madalas na natatabunan sa bahay na ito. Naglakas loob na si Luningning. Naisip ko po, baka sa kanyang opisina may mga libro o gamit siyang naiwan na pwedeng magkwento tungkol sa kanya, ngunit laging nakakandado. Agad na umigting ang mga balikat ng matanda. Ipinagbabawal ni Senyora ang pagpasok doon. Alam ko po, sabi ni Luningning, at sa pagkakataong yun, inilabas niya ang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa hardinero ang sulat sa likod. Ngunit sa tingin ko po, may mga bagay siyang gustong sabihin na hindi niya nagawang sabihin noong nabubuhay pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Domeng nang mabasa ang mga salita. Tumingin siya kay Luningning at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Tumingin ito sa paligid, sinisiguradong walang nakikinig. Mag-iingat ka, iha. Bulong nito. Ang mga pader sa bahay na ito ay may lason. Kaya ko pong mag-ingat, sagot ni Luningning.
Ang kailangan ko lang po ay isang pagkakataon. Nag-alinlangan ng matanda. Ngunit nang makita nito ang determinasyon sa mga mata ni Luningning, ang parehong determinasyon na minsan na nitong nakita sa mga mata ng kanyang yumaong amo, bumigay ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang kumpol ng mga lumang susi. Tinanggal niya ang isa, kalawangin at halatang luma na. Itinago ko ito, sabi nito, habang iniaabot ang susi kay Luningning. Iniisip ko na balang araw, baka may maghanap sa katotohanan. Gamitin mo ito mamayang gabi, kapag ang buong bahay ay tulog na. Pagkatapos, ibalik mo agad sa akin. Ang susi sa kamay ni Luningning ay tila isang mabigat na medalyon ng pag-asa. Ang paghihintay hanggang hating gabi ang pinakamahabang paghihintay sa buhay ni Luningning. Bawat tunog, bawat anino ay nagpapakaba sa kanya. Nang sa wakas ay tumahimik na ang buong mansyon, dahan-dahan siyang bumangon, walang sapin sa paa, lumabas siya ng silid. Ang pasilyo ay madilim at malamig. Ang bawat hakbang niya ay pinakiramdaman. Bawat kaluskos ng sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan. Nang marating niya ang pinto ng opisina, nanginginig niyang isinuksok ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang tumunog. Huminto siya. Pinakiramdaman kung may nagising. Nang walang sumunod na ingay, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ang pinto na may kasamang mahinang lagaslas. Sinalubong siya ng amoy ng alikabok, lumang papel, at tabako, isang amoy ng nakaraan na ikinulong sa panahon. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela na tila mga multo na nagbabantay sa silid. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, sinimulan niya ang paghahanap. Saan magtatago ng sikreto ang isang taong takot? Tiningnan niya ang mga estante ng libro, ang mga plug, ang mga drawer ng lamesa. Puro mga papeles ng negosyo, mga lumang kontrata. Wala. Napaluhod siya sa tabi ng malaking lamesa na gawa sa nara. Halos nawawalan na ng pag-asa. Hinaplos niya ang gilid ng mesa at doon, sa ilalim, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na uka. Isang siwang na hindi dapat naroon. Kinapa niya ito. Sinundan, hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na butones. Pinindot niya ito. Isang mahinang click ang narinig niya, at isang maliit na bahagi ng sahig sa ilalim ng mesa ang bahagyang umangat. Isang lihim na kompartimento. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat ang takip. Sa loob, sa gitna ng kadiliman, ay may isang bagay lamang. Isang itim na kwaderno na nababalutan ng katad. Mukha itong luma. Ang mga gilid ay medyo pudpud na. Ang talaarawan ni Ambo, dala ang kwaderno, mabilis, ngunit maingat siyang bumalik sa kanyang silid. Ikinandado niya ang pinto. Umupo sa sahig na nakasandal sa kama at binuksan ang talaarawan sa unang pahina sa ilalim ng liwanag ng kanyang munting ilaw. Ang sulat kamay ay nanginginig, puno ng emosyon na tumatagos sa tinta at papel kahit na matagal nang naisulat. Ang unang pangungusap pa lamang ay sapat na para manlamig ang buo niyang katawan. Ang araw na ikinasal ako kay Silvana, ang araw na nagsimulang mamatay ang aking kaluluwa. Hindi siya asawa, isa siyang karselero. Isang karselero, isang tagabantay sa bilangguan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang kaluskos ng bawat pahinang binubuklat ni Luningning at ang kanyang sariling pinipigil na paghinga. Ang talaarawan ni Ambo ay hindi isang simpleng salaysay. Ito ay isang testamento ng isang buhay na dahan-dahang sinakal hanggang sa mamatay. Bawat salita ay tila isang tinig mula sa libingan, nagkukwento ng isang katotohanang hindi kailanman nakalabas sa 4 na sulok ng mansyon. September 12, 1995. Ngayong araw ang ikalimang kaarawan ni Bantayog, niregaluhan ko siya ng isang bisikleta. Ang saya-saya ng kanyang mga mata. Ngunit nang makita ito ni Silvana,
Sinabi niyang masyadong mapanganib. Kinuha niya ang bisikleta at ikinulong sa bodega. Sa halip, binigyan niya si Bantayog ng isang set ng aklat. Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ng aking anak. Mula noon, natutunan na niyang huwag magpakita ng pananabik sa anumang bagay na hindi galing sa kanyang ina. Napahawak si Luningning sa kanyang dibdib. Ang pagkontrol ni Silvana ay hindi pala bago. Nagsimula ito noong si Bantayog ay isang paslit pa lamang. Dahan-dahang hinuhulma ang isipan nito para maging isang perpektong sunod-sunuran. Bawat pahina ay naglalaman ng mga katulad na kwento. Mga kaibigan ni Bantayog na pinalayo. Mga pagkakataong gusto nitong subukan ang isang bagong e-sport na pinigilan. Mga pangarap na dinurog bago pa man mamukadkad. March 2, 2005. Sinubukan kong kausapin si Bantayog. Nasa kolehiyo na siya. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngumiti lang siya at sinabing, "Bakit pa, itay? Alam naman ni Mama kung ano ang pinakamabuti." Sa araw na yon, nalaman kong huli na ang lahat para sa aking anak. Ang tanikala na ipinulupot ni Silvana sa kanya ay hindi na bakal, kundi pagmamahal na nakakalason. Paano mo lalabanan ang isang bagay na akala mo ay pag-aaruga? Habang binabasa ni Luningning ang mga salita, naramdaman niya ang awa, isang malalim at masakit na awa para sa lalaking kanyang pinakasalan. Hindi si Bantayog ang halimaw, isa rin siyang biktima na ikinulong sa isang hawlang gawa sa pagmamahal ng isang ina. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga pahina ay nagiging mas madilim habang lumilipas ang mga taon. Isinalaysay ni Ambo kung paano siya dahan-dahang inilayo ni Silvana sa kanyang mga kaibigan at kapamilya. Mga imbitasyon na hindi nakakarating, mga tawag sa telepono na hindi sinasagot, mga kwentong ibinubulong sa mga kamag-anak tungkol sa kanyang pagiging sumpungin at problema sa pag-iisip. Siya ay naging isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. At pagkatapos, dumating siya sa mga hululing pahina. Ang sulat kamay ni Ambo ay mas naging garalgal. Tila isinulat ng isang kamay na nanghihina. Dito na nagsimula ang tala tungkol sa kanyang kalusugan. June 18, 2018. Sinabi ng doktor na may problema ang aking puso. Ngunit hindi ito malala. Kailangan ko lang ng tamang gamot at pag-iingat. Mula nang malaman ito ni Silvana, siya na ang personal na nag-aasikaso sa aking mga gamot. Ayaw niyang ipahawak sa mga katulong. Sa una, natuwa ako. Akala ko, ito ay isang tanda ng kanyang pag-aalala. Ngunit napapansin ko, sa tuwing iinumin ko ang gamot na inaabot niya, tila lalo akong nanghihina. Bumilis ang tibok ng puso ni Luningning. July 22, 2018. Iba ang lasa ng gamot ngayon. Mas mapet. Mas mahirap lunukin. Sinabi ko sa kanya, ngunit nginitian lang ako at sinabing, baka nagbago lang ng formula ang pharmacy. Ngunit ang pagkahilo at ang kakaibang pagbigat ng aking katawan pagkatapos kong uminom ay hindi nagbabago. Pakiramdam ko, hindi ako ginagamot. Pakiramdam ko, ako ay nilalason. Napasinghap si Luningning, napatakip sa kanyang bibig. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pagkamatay ni Ambo dahil sa atake sa puso ay hindi pala ganoon kasimple. Binuklat niya ang huling pahinang may sulat. Ang tinta ay bahagyang kumalat na para bang may pumatak na luha o pawis dito. Ang mga salita ay halos hindi na mabasa, ngunit pinilit niyang intindihin. August 5, 2018. Alam ko na, hindi na ako magtatagal. Ang babaeng pinakasalan ko, ang ina ng aking anak, ay dahan-dahan akong pinapatay. Hindi ko na kayang lumaban. Wala nang naniniwala sa akin. Wala na akong lakas. Isinusulat ko ito bilang aking huling habilin. Isang babala sa sinumang makakabasa. Huwag kayong magtiwala sa kanyang mga ngiti. Huwag kayong maniwala
sa kanyang mga luha. Kasunod nito ay isang espasyo at pagkatapos ay may huling pangungusap na isinulat ng may buong puwersa na halos bumaon ang dulo ng panulat sa papel. Kung mamatay man ako, hindi ito dahil mahina ang aking puso. Ito ay dahil sa kanyang mga kamay. Sabihin ninyo sa aking anak na mahal ko siya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, blanko na ang mga sumunod na pahina. Napasandal si Luningning sa kama, yakap-yakap ang tala-arawan na para bang ito'y isang sagradong bagay. Ang malamig na takot na kanina pa niya nararamdaman ay naging isang nag-aapoy na galit. Hindi lang ito tungkol sa panloloko sa kasal. Hindi lang ito tungkol sa psikolohikal na pagpapahirap. Ito ay tungkol sa isang buhay na kinuha. Ito ay pagpatay. At ang babaeng gumawa nito ay natutulog lang sa kabilang silid, panatag sa kanyang mga kasinungalingan. Alam na ni Luningning ang kailangan niyang gawin. Hindi na sapat ang pagtakas. Kailangan niyang ilantad ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Ambo at para sa kaluluwa ni Bantayog na matagal nang nakakulong. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ng isang babaeng kayang pumatay nang hindi man lang nababahiran ng dugo ang mga kamay? Ang tala-arawan ni Ambo ay tila isang bombang hawak-hawak ni Luningning. Anumangang oras ay maaari itong sumabog at wasakin ang lahat. Ngunit maaari rin itong tuluyang palayain ang mga bilanggo ng Villa Consuelo. Ang tanong ay kung kailan at paano niya ito pasasabugin. Alam niyang hindi niya ito pwedeng basta-basta na lang isampal sa mukha ni Bantayog. Kailangan niya ng tamang pagkakataon. Isang sandali na silang dalawa lang, isang sandali na bukas ang isip at puso nito. Ngunit sa bahay na yon, ang mga sandaling iyon ay halos imposible. Laging may anino ni Silvana na nakabantay. Dumating ang pagkakataon makalipas ang 2 araw. Maagang umuwi si Bantayog mula sa opisina. Mukhang pagod at may malalim na iniisip. Naabutan siya ni Luningning na nag-iisang nagkakape sa balkonahe. Si Silvana naman ay may dinaluhang meeting sa isang charity organization. Ito na yon. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang tala-arawan mula sa taguan nito sa ilalim ng kama. Dinala niya ito at marahang lumapit sa kanyang asawa. Tayo, tawag niya. Ang boses ay halos pabulong. Lumingon ito at sa isang saglit, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Ning, may problema ba? Namumutla ka. Umupo si Luningning sa tapat niya. Inilapag niya ang itim na kwaderno sa mesang namamagitan sa kanila. May kailangan kang malaman, may kailangan kang basahin. Tiningnan ni Bantayog ang tala-arawan, kumunot ang noo. Ano yan? Ito ang tala-arawan ng itay mo. Sabi ni Luningning, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Natagpuan ko sa kanyang opisina. Dito nakasulat ang lahat. Ang lahat ng pinagdadaanan niya. Ang lahat ng ginawa. Hindi niya matuloy ang pangalan ni Silvana. Kinuha ni Bantayog ang kwaderno. Binuklat niya ito. Nakita ni Luningning ang pagbabago sa kanyang mukha habang binabasa ang mga unang pahina. Pagtataka, pagkalito, at unti-unting isang bakas ng sakit. Hindi ito totoo, bulong nito. Ngunit patuloy pa rin sa pagbabasa. Hindi ganito si Mama. Tayo, pakinggan mo ako. Nagsusumamong sabi ni Luningning. Alam kong mahirap paniwalaan, pero nandyan ang katotohanan, isinulat mismo ng tatay mo. Ang pagkontrol niya sa'yo, ang paglayo niya sa mga kaibigan niya, ang pagkamatay niya. Ano? Malakas na sabi ni Bantayog, ibinagsak ang tala-arawan sa mesa. Ano ang gusto mong palabasin, Luningning? Na ang sarili kong ina ang pumatay sa aking ama? Hindi ko sinasabing, pero iyon ang ipinapahiwatig mo. Sigaw nito, ang galit at pagtatanggol sa ina ay mas nanaig kaysa sa pagkalito. Ito ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang ito
para sirain mo si Mama, para sirain mo ang pamilya natin. Paano naging kasinungalingan yan, Bantayog? Sulat kamay yan ng ama mo. At sa sandaling iyon, isang boses ang bumasag sa kanilang pagtatalo mula sa pintuan ng balkonahe. Anong kaguluhan ito? Nakatayo roon si Silvana. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Ngunit nakita ni Luningning ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Planado ito. Alam niyang mangyayari ito. Ito ang bitag. Ma! Agad na sabi ni Bantayog na tila isang batang nagsusumbong. Si Luningning, may pinapakita siyang talaarawan. Sabi niya, naglakad si Silvana palapit. Ang bawat hakbang ay mahinahon. Kinuha niya ang talaarawan at tiningnan ito. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos, tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na tila awa. Sabi nito, ang boses ay malumanay. Ang talaarawan ng iyong biyenan. Alam kong mahahanap mo rin ito. Nagulat si Luningning sa kanyang reaksyon. Inaasahan niya ang pagtanggi, ang galit. Hindi ito. Tayo anak, sabi ni Silvana. Bumaling kay Bantayog. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. May mga bagay akong hindi sinabi sa iyo tungkol sa iyong ama para protektahan ka, para protektahan ang alaala niya. Anong ibig niyong sabihin? Ma? Naguguluhang tanong ni Bantayog. Mula sa bulsa ng kanyang damit, may kinuha si Silvana, isa pang kwaderno, halos magkapareho ng itsura, ngunit medyo mas bago. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, ngunit mayroon siyang mga demonyo. May mga panahong hindi niya makontrol ang kanyang galit. May mga panahong umiinom siya, at sa mga panahong yon, nagsusulat siya ng mga bagay na hindi totoo, mga bagay na masasakit. Ibinigay niya ang hawak na kwaderno kay Bantayog. Ito anak, ito ang totoong talaarawan. Ang talaarawan na ibinigay niya sa akin bago siya mamatay, humihingi ng tawad. Binuksan ni Bantayog ang ikalawang talaarawan. Ang sulat kamay ay perpektong ginaya. Ngunit ang mga salita ay kasinungalingan. Nakasulat doon ang kwento ng isang lalaking nagsisisi sa kanyang pananakit, humihingi ng tawad sa kanyang mapagmahal at mapagtiis na asawa. Hindi, bulong ni Luningning, napapaatras. Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Luningning iha, naiintindihan ko, sabi ni Silvana. Ang mga luha ay isa-isang pumatak mula sa kanyang mga mata. Naiintindihan kong gusto mong maging bahagi ng pamilyang ito, pero hindi sa ganitong paraan, hindi sa pamamagitan ng pagsira sa alaala ng isang mabuting tao. Tumingin si Bantayog mula sa pekeng talaarawan sa kanyang humahagulgol na ina, at pagkatapos ay kay Luningning. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito. Ito'y puno na ng galit at pandidiri. Halimaw ka, sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Wala kang utang na loob. Tinanggap ka ng ina ko sa pamamahay na ito. Itinuring kang anak. Tapos ito ang isusukli mo. Gagawa ka ng isang kasuklam-suklam na kasinungalingan para lang sa ano? Para makuha mo ako ng buo? Para sirain kami? Bantayog, maniwala ka sa akin. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Sigaw nito. Sa gitna ng sigawan, biglang napahawak si Silvana sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay bumagsak sa sahig na tila nawalan ng malay. Ma! Sigaw ni Bantayog, dali-daling lumuhod sa tabi nito. Bago tuluyang mawalan ng malay, iminulat ni Silvana ang kanyang mga mata, itinuro ang nanginginig na daliri kay Luningning at bumulong ng isang salitang magiging hatol nito. Sa sinaktan niya ako. Tumingala si Bantayog. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Luningning. Ang pagtingin na yon ay hindi na para sa isang asawa, kundi para sa isang kaaway, para sa isang demonyo. Ang isip ni Bantayog
ay isang nagngangalit na bulkan. Ang sigaw niya kay Luningning, ang pagbagsak ng kanyang ina, ang dalawang magkasalungat na talaarawan. Lahat ay umiikot, nagbabanggaan, lumilikha ng isang perpektong bagyo sa loob niya. Habang buhat-buhat niya ang kanyang ina patungo sa silid nito, kasama ang mga nag-aapurang katulong, isa lang ang malinaw sa kanya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Iyon ang itinuro sa kanya mula pagkabata. Iyon ang kanyang likas na ugali. Matapos niyang iwan si Silvana sa pangangalaga ng personal na nurse nito, bumalik siya sa balkone. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Nandoon pa rin ang dalawang talaarawan sa mesa. Ang isa, puno ng akusasyon at pait. Ang isa, puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Pinulot niya ang talaarawan na ibinigay ni Luningning. Ang totoo, kahit anong tanggi niya, may isang maliit na bahagi sa kanya na nakaramdam ng kakatwang kirot nang mabasa niya ang mga unang salita. May mga eksenang pamilyar, ang bisikleta, ang mga kaibigang hindi na bumalik, ang pakiramdam na laging may aninong nakabantay sa bawat desisyon niya. Hindi, mabilis niyang iwinaksi. Pag-aaruga iyon. Hindi pagkontrol, pero bakit parang totoo? Kinuha niya ang talaarawan na ibinigay ng kanyang ina. Mas malinis, mas bago. Ang sulat kamay ay halos perpekto, ngunit meron itong kakaibang pagkakatulad. Napatingin siya sa lagda ng kanyang ama sa isang lumang dokumento na nasa ibabaw ng mesa. Ikinumpara niya. Magkamukha, oo. Ngunit ang sa pekeng talaarawan ay tila masyadong pinag-aralan. Masyadong perpekto. Ang sulat kamay ng kanyang ama, kahit elegante, ay may bahagyang kaskasan, isang marka ng pagmamadali. Ang nasa pekeng talaarawan ay walang ganoon. Isang malamig na pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang ugat. Naalala niya ang mga huling buwan ng kanyang ama. Tahimik ito. Laging malalim ang iniisip. Madalas niya itong nakikitang nakatingin sa bintana, na para bang naghihintay ng isang kaligtasan na hindi darating. Noong mga panahong yon, sinabi sa kanya ni Silvana na ang kanyang ama ay dumadaan sa isang mahirap na yugto, na ito'y nagiging makakalimutin at sumpungin. Pinaniwalaan niya iyon. Pinaniwalaan niya ang lahat. At si Luningning, naalala niya ang itsura nito kanina, ang desperasyon sa mga mata, ang panginginig ng boses. Hindi iyon ang kilos ng isang nagsisinungaling. Iyon ang kilos ng isang taong nagsasabi ng isang katotohanang alam niyang hindi paniniwalaan. Naalala niya ang mga gabi na nag-iisa ito sa kanilang silid, ang mga umaga na nakikita niya ang pamamaga ng mga mata nito. Iniwasan niya ang mga iyon, sinasabi sa sarili na ito'y naninibago lang. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may mali. Dahil sa kaguluhang bumabalot sa kanya, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na hindi niya ginagawa. Nagtungo siya sa bodega, ang lugar kung saan itinatambak ang lahat ng luma at kinalimutang gamit ng kanilang pamilya. Puno ng alikabok at amoy ng nakaraan ng lugar. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi niya tiyak kung ano. Isang alaala, isang patunay. Binuksan niya ang isang lumang baul na may markang gamit ni Papa. Mga lumang damit, mga libro, isang sirang relos. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon kung saan itinatago ng kanyang ama ang mga mahahalagang bagay. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang kwintas ng kanyang lola, at isang maliit na bote ng gamot. Kinuha niya ito. Ang etiketa ay medyo kupas na, ngunit nababasa pa rin ang pangalan ng gamot. Hindi ito pamilyar. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na hinanap ang pangalan nito sa internet. Ang mga salitang lumabas sa screen ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Isang malakas na gamot para sa puso, ginagamit para sa mga seryosong kondisyon, para pigilan ang biglaang pagpalya ng puso. Bigla niyang naalala ang bote ng gamot na laging nasa bedside table
ng kanyang ama noong mga huling araw nito. Isang bote na may ibang pangalan, ibang kulay. Isang bote na palaging si Silvana ang nagbibigay. Dahil sa pagkamausisa, sinearch din niya ang pangalan ng gamot na yon. Ang resulta, isang uri ng bitamina, isang food supplement na walang anumang epekto sa sakit sa puso. Binitawan ni Bantayog ang telepono. Tumama ito sa sementadong sahig na may malakas na kalabog. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kanyang ina. Hindi niya ginamot ang kanyang ama. Hinayaan niya itong mamatay. Ang bulkan sa kanyang isipan ay sumabog. Ang laban ng katotohanan, mainit, mapanira, at hindi mapipigilan, ay bumuhos, tinutupok ang lahat ng kasinungalingan na bumuo sa kanyang pagkatao. Ang imahe ng kanyang ina bilang isang perpekto at mapagmahal na santo ay gumuho, nag-iwan ng isang nakakatakot na imahe ng isang halimaw. At si Luningning, sinabi niya ang totoo. Isang nakakabinging pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Ang galit sa kanyang mga mata. Sinaktan niya ito. Sinaktan niya ang kaisa-isang taong nagsabi sa kanya ng katotohanan. Kailangan niya itong puntahan. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan nilang umalis sa bahay na ito. Ngunit pag-akyat niya, pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid, wala si Luningning. Ang natagpuan lang niya ay isang bukas na aparador at mga gamit na nagkalat. Isang senyales ng marahas na pag-alis. At sa sahig, isang maliit na piraso ng hikaw. Ang hikaw na suot nito kanina. Bago pa man makakilos si Bantayog mula sa kanyang pagkakatuklas, ang laro ni Silvana ay nasa huling yugto na. Habang si Bantayog ay nasa bodega, hinarap ni Silvana si Luningning sa silid nito. Wala na ang nagkukunwaring mahina at umiiyak na ina. Ang kaharap ni Luningning ngayon ay ang totoong Silvana. Malamig, walang emosyon, at may apoy ng tagumpay sa kanyang mga mata. Tapos na ang laro, iha, sabi ni Silvana, habang pinapanood ang dalawang katulong na sa pilitang inilalagay ang mga damit ni Luningning sa isang maleta. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Luningning. Sinusubukang lumaban, ngunit hawak ng mahigpit ang kanyang mga braso. Wala kayong karapatan. Karapatan? Tumawa si Silvana, isang tawang nakakakilabot. Sa pamamahay na ito, ako ang gumagawa ng karapatan. At sa mata ng anak ko, isa ka ng sinungaling na halimaw na sinubukang saktan ang kanyang kawawang ina. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Puno ng desperasyon, sinubukan ni Luningning na tumakbo palabas, umaasang mahahanap si Bantayog, ngunit hinarangan siya ng mga katulong. At para siguraduhing hindi ka nababalik, dugtong ni Silvana, itinaas ang kanyang telepono. Ipinakita niya kay Luningning ang isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo kung saan si Luningning ay nakikipag-usap sa isang lalaki sa bayan noong araw na bumili siya ng recorder. Ngunit ang anggulo ay ginawang tila sila'y magkayakap. Ang lalaki ay ang dating nobyo ni Luningning na nagkataong nakita niya at kinamusta. Isang klik lang, sabi ni Silvana. At ang litratong ito, kasama ang kwento ng isang di makamove on na asawa, ay kakalat sa buong alta sosyedad. Ang pangalan mo, ang pangalan ng pamilya mo, madudungisan. Handa ka ba para dyan? Nanginig ang mga labi ni Luningning. Hindi niya kayang idamay ang kanyang mga magulang. At ang anak mo, si Sinag. Dagdag ni Silvana, ang boses ay naging isang makamandag na bulong. Sa tingin mo ba hahayaan ng korte na mapunta ang isang Del Rosario sa isang babaeng may sira ang ulo at taksil? Mananatili siya sa akin, aalagaan ko siya, tulad ng pag-aalaga ko sa kanyang ama. Iyon ang huling suntok. Ang pagbabanta na kunin ng kanyang anak
ay ang pumutol sa huling hibla ng kanyang lakas. Napaluhod siya. Ang mga luha ng pagkatalo ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Wala na siyang laban. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Bantayog. Ang mukha niya ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi pa nakikita ni Luningning. Luningning. Simula nito, ang boses ay basag. Ngunit huli na. Naunahan na siya ni Silvana. Anak! Humagulgol si Silvana. Tumakbo palapit kay Bantayog at yumakap. Mabutit dumating ka na. Ang babaeng yan. Sinubukan niyang kunin si Sinag. Sinabi niyang itatakas niya ang apo ko. Pilit siyang gumagawa ng gulo. Ang utak ni Bantayog, nagulong-gulo na dahil sa katotohanang natuklasan ay hindi na makapag-isip ng tuwid. Nakita niya ang kanyang ina na umiyak. Nakita niya si Luningning na nakaluhod sa sahig na may maleta sa tabi. Ang eksena ay perpektong umaayon sa kasinungalingan ni Silvana. Bibantayog, bulong ni Luningning, umaasang makikita nito ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi totoo. Ngunit ang isip ni Bantayog ay napuno na ng lason na itinanim ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Kahit alam na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, ang ugali na protektahan ang kanyang ina ay mas malakas. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito. Lahat ay kailangan niyang ibunton sa isang tao. At sa sandaling iyon, si Luningning ang naging target. Lumabas ka, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Luningning. Sabi ko, lumabas ka. Sigaw niya. Ang bulkan na sumabog sa loob niya ay sa wakas ay natagpuan ang bibig nito. Hinila niya si Luningning patayo. Ang kanyang hawak ay mahigpit at masakit. Bantayog, nasasaktan ako. Mas nasasaktan ako. Sigaw niya pabalik. Ang mga luha ng galit at pagsisisi ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang pamilya ko. Kinaladkad niya si Luningning palabas ng silid, pababa ng hagdanan. Ang mga katulong ay nakayukulang, hindi nanghihimasok. Si Silvana ay nakatayo sa itaas. Pinapanood ang lahat na may isang nangiti ng isang demonyo. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas na tila nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. Binuksan ni Bantayog ang malaking pinto. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Ang anak ko! Humagulgol si Luningning. Sinusubukang bumalik sa loob. Parang awa mo na, Bantayog. Si Sinag. Hindi mo na siya anak. Sigaw niya. At itinulak si Luningning palabas sa gitna ng umuulan. Ang lakas ng tulak ay nagpatumba kay Luningning sa basang sahig. Isinara ni Bantayog ang pinto. Isang malakas na click ng kandado ang narinig. Iyon na. Tapos na. Sumigaw si Luningning. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa mamaos. Kinakalampag niya ang pinto hanggang sa manakit ang kanyang mga kamao. Tinatawag niya ang pangalan ni Bantayog, ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang tunog ng malakas na ulan. Nanghihina, basang-basa, at basag na basag ang puso. Gumapang siya palayo sa pintong yon. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang latigo sa kanyang balat. Ang liwanag mula sa mga bintana ng Villa Consuelo ay dahan-dahang lumayo. Tila mga mata ng isang halimaw na nagmamasid sa kanyang paghihirap. Sa gitna ng daan, sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan, ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sariling hikbi na nilamon ng ingay ng bagyo. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Nang magmulat siya ng mata, ang una niyang nakita ay isang kisameng gawa sa kawayan. Ang amoy ng kape at tuyong dahon ay pumuno sa kanyang pangamoy. Sinubukan niyang bumangon, ngunit masakit ang buo niyang katawan. Dahan-dahan lang ka, iha. Isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Mang Dumeng
Ang matandang hardinero na may dalang isang basong mainit na tubig. Nasa isang maliit na kubo siya. Simple, ngunit malinis. Nasaan po ako? Tanong niya. Ang boses ay paos. Nasa ligtas kang lugar, sabi ng matanda. Nakita kita sa daan kagabi, walang malay. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang sigawan, ang pagtataboy, ang pagsara ng pinto. Muling nanalaytay ang luha sa kanyang mga mata. Wala na sa akin ang lahat. Hindi lahat, sabi ni Mang Domeng. May kinuha ito mula sa isang maliit na mesa. Isang bagay na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Inabot niya ito kay Luningning. Nanginginig niyang binuksan ito, ang itim na kwaderno. Bago kanila pinalayas, sabi ng matanda. Nakita kong itinapon ng isa sa mga katulong ang talaarawan sa basurahan. Kinuha ko. Naisip kong, baka kailanganin mo pa ito. Yakap-yakap ni Luningning ang talaarawan. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito isang simbolo ng pagkatalo. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng paghihiganti. Isang pangako na babawiin niya ang lahat ng kinuha sa kanya. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong naghilom ang mga sugat sa katawan ni Luningning. Ngunit lalong nag-apoy ang galit at determinasyon sa kanyang puso. Sa tulong ni Mang Domeng at ng ilang kaibigan nito, sa labas ng Villa Consuelo, nakakuha siya ng lakas. Hindi na siya ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Ang babaeng haharap sa mga Del Rosario ngayon ay isang mandirigma. Ang araw ng kamatayan ni Ambo Del Rosario. Ito ang araw na pinili niya. Ang araw kung kailan ang buong angkan mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay magtitipon sa Villa Consuelo para sa taunang misa. Ito ang perpektong entablado. Sa loob ng mansyon, solemne ang paligid. Ang lahat ay nakasuot ng puti. Si Silvana, na nasa gitna ng lahat, ay ang larawan ng isang nagluluksang byuda, disente, malungkot, at kagalang-galang. Si Bantayog ay nasa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mukha ay tila isang maskara na walang emosyon mula pa noong gabing iyon. Nagsisimula na ang pari sa kanyang sermon nang biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lahat ng ulo ay lumingon at doon nakatayo si Luningning. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Payat siya at bahagyang namumutla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Naglakad siya papasok sa gitna ng pasilyo na ginawa ng mga naguguluhang bisita. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Ang bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Anong ginagawa mo dito? Ang unang nagsalita. Si Silvana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng galit, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Patawarin niyo po ang aking paggambala, Padre, at sa inyong lahat. Sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Umaabot sa bawat sulok ng malaking sala. Narito ako para bigyan ng hustisya ang kaluluwa ng taong ating inaalala ngayon. Wala kang karapatan dito. Isa kang estranghero, sigaw ni Silvana. Nagkakamali po kayo, sagot ni Luningning, huminto ilang talampakan mula sa kung nasaan si Silvana. Hindi ako estranghero. Ako ang manugang na inyong pinalayas. At narito ako para basahin ang mga huling salita ni Ambo del Rosario. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang itim na talaarawan. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Isang kasinungalingan, sabi ni Silvana. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang babaeng yan ay may problema sa pag-iisip. Ngunit hindi pinansin ni Luningning ang kanyang mga sigaw. Binuksan niya ang talaarawan. Isinulat po ito mismo ni Ginoong Ambo. Hayaan nating ang kanyang mga salita ang maghusga. Sinimulan niyang basahin. Binasa niya ang tungkol sa bisikletang ikinulong, ang mga kaibigang pinalayo,
ang buhay na naging isang bilangguan. Habang nagbabasa siya, ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat sa mga bisita. Marami sa kanila, mga matatandang kaibigan ni Ambo, ay tumatango na tila may naaalala. Ito ay walang katibayan. Sigaw ulit ni Silvana. Kung gayon, sabi ni Luningning, pakinggan natin ang kanyang mga salita tungkol sa kanyang kalusugan. At binasa niya ang pinakamadidilim na bahagi. Ang tungkol sa gamot na may kakaibang lasa. Ang tungkol sa panghihina ng katawan. Ang tungkol sa hinala na siya ay nilalason. Kung mamatay man ako, hindi ito dahil mahina ang aking puso. Ito ay dahil sa kanyang mga kamay. Mama? Binasa ni Luningning ang huling pangungusap. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ipinikit niya ang talaarawan at tumingin ng diretso kay Silvana. Ang salitang niya ay tumutukoy sa kanyang asawa. Sa inyo, Ginang Silvana del Rosario. Isang kaguluhan ang sumabog. Ang mga bisita ay napatayo. Ang mga camera phone ay nagsimulang lumabas. Isang sinungaling! Patunayan mo! Hamon ni Silvana. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Ang patunay? Tanong ni Luningning. Ang patunay ay nasa alaala mismo ng inyong anak. Tumingin siya kay Bantayog. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Bantayog, sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay lumambot. Naaalala mo ba ang gamot na laging nasa tabi ng iyong ama? Ang mga tableta na laging inaabot ng iyong ina? Hindi sumagot si Bantayog, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay sapat ng sagot. Ang gamot na yon, pagpapatuloy ni Luningning, ay isa lamang bitamina, isang placebo. Isang tableta na walang ginawa kundi bigyan si Gia Ambo ng maling pag-asa habang ang kanyang puso ay dahan-dahang sumusuko. Isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Bantayog. Naghihintay ng kanyang kumpirmasyon. Si Silvana, na nakaramdam na nasusukol na siya, ay lumapit kay Bantayog at hinawakan ang braso nito. Anak, huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang iyong ina. Minahal kita. Pinalaki kita. Ngunit si Bantayog, sa wakas, ay nakawala na sa tanikala. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng kanyang ina. Tumingin siya sa mga mata nito at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi pagsamba ang nakita ni Silvana, kundi pagkasuklam. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahang inilabas ni Bantayog ang isang maliit at lumang bote ng gamot. Ang tunay na gamot. Ang gamot na itinago niya sa loob ng isang linggo. Ito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ito ang gamot na dapat niyang iniinom at hindi ito ang ibinibigay mo sa kanya, Mama. Ang pag-amin na yon ay ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa katawan ni Silvana. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Ang kanyang maskara ay nabasag. Napatingin siya sa paligid, sa mga matang mapanghusga, sa mga bulungang mapanira, sa kanyang anak na tumalikod na sa kanya. At pagkatapos, isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabali. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa ng isang taong nawala na sa katinuan. Oo, sigaw niya, ang kanyang buhok ay nagulo na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ako nga, ginawa ko ang lahat. Dahil akin sila. Ang asawa ko, ang anak ko, pag-aari ko sila. Walang sino mang pwedeng umagaw sa kanila mula sa akin, lalo na ang isang hamak na tulad mo. Itinuro niya si Luningning at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pumuti. Ang kanyang katawan ay nanghina at bumagsak siya sa sahig, walang malay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ng lahat na hindi na ito isang pag-arte. Ang pagbagsak ni Silvana ay ang hudyat.
para magsimula ang ganap na kaguluhan. Ang mga bisita ay nagpanik. Ang iba'y nagmamadaling umalis, habang ang iba naman ay nanatili, nagbubulungan at nakikiusyoso. May tumawag ng ambulansya. Mayroon ding, sa utos ng isang matapang na kamag-anak, ang tumawag ng pulis. Ang Villa Consuelo, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay naging isang sirko ng iskandalo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Luningning, hindi gumagalaw. Napanood niya ang pagbuhat kay Silvana, papasok sa ambulansya. Napanood niya ang pagdating ng mga pulis. Napanood niya ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Wala siyang naramdamang saya o tagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak at nakakabinging kahungkagan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nang paunti-unti nang nababawasan ang tao, at tanging ang mga malalapit na kamag-anak at mga imbestigador na lang ang natira. Nilapitan siya ni Bantayog. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang aroganteng prinsipe na kanyang nakilala. Hindi na rin ang galit na halimaw na nagtaboy sa kanya. Ang kaharap niya ay isang basag na tao. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanan. Ang kanyang mga mata na dati walang buhay ay puno na ngayon ng isang emosyong mas matindi pa sa galit. Isang malalim, walang hanggang pagsisisi. Tumayo sila roon, sa gitna ng nagulong sala na may ilang talampakang distansya sa pagitan nila. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa wakas, si Bantayog ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay paos. Patawad. Isang salita lang. Ngunit sa isang salitang iyon, narinig ni Luningning ang bigat ng lahat. Patawad para sa hindi paniniwala. Patawad para sa paninigaw. Patawad para sa pagtataboy. Patawad para sa buong buhay ng pagiging bulag. Hindi sumagot si Luningning. Tumingin lang siya sa kanya. Lumuhod si Bantayog. Sa harap ng iilang natitirang kamag-anak. Sa harap ng mga pulis. Lumuhod siya sa paanan ni Luningning. Isang kilos na hindi kailanman inaasahan mula sa isang Del Rosario. Patawarin mo ako, Luningning, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Ang mga luha na hindi niya inilabahas sa loob ng maraming taon ay malaya nang dumadaloy ngayon. Naging duwag ako, naging mahina. Alam ko, sa puso ko, alam kong nagsasabi ka ng totoo. Pero natakot ako. Natakot akong kalabanin siya. Natakot akong mawala ang mundong kinalakihan ko. Patawarin mo ako. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang basag na pagkatao na iniaalay sa kanya. Tumingin si Luningning sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang galit na inipon niya sa loob ng isang linggo ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malungkot na awa. Hindi niya na nakikita ang kanyang kaaway. Ang nakikita niya ay isa ring biktima na ngayon pa lang natututong makawala sa kanyang kulungan. Marahan siyang yumuko at inalalayan itong tumayo. Tumayo ka, Bantayog. Nang makatayo na ito, inilagay ni Luningning ang kanyang kamay sa balikat nito. Pinapatawad kita, sabi niya, at naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang sariling dibdib. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong magpatawad para makalaya ako. Tumingin si Bantayog sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Kung gayon, pwede pa ba nating... Umiling si Luningning. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. Masyado ng maraming nasira. Masyado ng malalim ang mga sugat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot. At hindi ko kayang bumalik sa bahay na ito. Hindi ko kayang mabuhay kasama ang mga multo ng nakaraan. Ang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Bantayog ay namatay. Tumango ito, naiintindihan.
Naiintindihan ko. Sa sandaling iyon, isang katulong ang lumapit sa kanila. Buhat-buhat ang isang batang nagkakamulat pa lang mula sa pagkakatulog dahil sa ingay. Bulong ni Luningning. Kinuha niya ang kanyang anak. Ang mainit at maliit na katawan nito sa kanyang mga bisig, ang pinakamatamis na pakiramdam sa buong mundo. Hinigpitan niya ang yakap, nilalanghap ang amoy ng kanyang sanggol. Sa wakas, buo na ulit siya. Ilang araw ang lumipas. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy. Si Silvana ay nanatili sa ospital, binabantayan, nakatakdang sumailalim sa psychological evaluation at harapin ang mga kaso. Ang pangalan ng mga Del Rosario ay nadungisan. Nanatili si Luningning sa Villa Consuelo, ngunit sa isang hiwalay na silid, hinihintay lang na medyo humupa ang lahat. Si Bantayog naman ay tila isang anino. Inaasikaso ang mga legal na problema. Kinakausap ang mga abogado. Nag-uusap sila. Ngunit bilang 2 taong may pinagsamahan, hindi na bilang mag-asawa. Mayroon ng isang malinaw na pader sa pagitan nila. Isang umaga, nagising si Luningning na may kakaibang katahimikan sa mansyon. Bumaba siya. Walang Bantayog, walang mga abogado, walang mga nag-aalburutong kamag-anak. Pumunta siya sa silid ni Sinag. Ang kuna ay walang laman. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nagpalinga-linga siya. Sa ibabaw ng kuna, may isang puting sobre. Nakasulat ang kanyang pangalan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang sulat mula kay Bantayog. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang malambing na bulong at isang mapait na paalam. Habang binabasa ni Luningning, ang boses ni Bantayog ang naririnig niya sa kanyang isipan, puno ng pagsisisi, kalinawan, at isang bagong tuklas na katatagan. Luningning, patawarin mo ako sa aking biglaang pag-alis. Patawarin mo ako kung muli. Gumawa ako ng desisyon nang hindi ka kinakausap. Ngunit ito lang ang tanging paraan na alam ko para bigyan ka ng kapayapaan at para hanapin ang sarili kong kapatawaran. Sa mga nagdaang araw, habang pinagmamasdan kita kasama si Sinag, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang pagmamahal ay hindi pagkakulong. Ito ay pagpapalaya. At kung tunay kitang mahal, kailangan kitang palayain mula sa anino ng pangalan ko, mula sa anino ng pamilya ko, mula sa anino ng bahay na ito. Paano ako magiging isang mabuting ama kay Sinag kung ako mismo ay hindi pa buo? Paano ko siya tuturuan na maging matapang kung ang sarili kong ama ay hinayaan kong mamatay sa kamay ng sarili kong ina dahil sa aking karuwagan? Kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo sa laso na bumuo sa aking pagkatao. Kailangan kong matutong maging si Bantayog, hindi lang bilang anak ni Silvana del Rosario. Isinama ko si Sinag, hindi para ilayo siya sa'yo, kundi para protektahan siya. Alam kong gagawa at gagawa ng paraan ang aking ina. Kahit nasa ospital siya, ang kanyang kapangyarihan ay may galamay. Hindi ko hahayaang madamay ang ating anak sa kanyang paghihiganti. Hahanap kami ng isang tahimik na lugar kung saan malayo kami sa lahat ng gulo. Pangako, aalagaan ko siya. Ituturo ko sa kanya kung gaano katapang ang kanyang ina. Huwag mo kaming hanapin. Huwag kang mag-alala. Balang araw, kapag handa na ako, kapag karapat-dapat na akong humarap sa inyo, babalik kami. Ngunit sa ngayon, mamuhay ka. Maging malaya ka. Ito ang regalong hindi ko naibigay sa iyo noong una, kaya ibinibigay ko sa iyo ngayon. Mag-iingat ka palagi. Mahal kita. At dahil mahal kita, pinapalaya kita. Bantayog. Nang matapos basahin ang sulat, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Luningning. Sa halip, isang malalim na pag-unawa ang bumalot sa kanya. Sa wakas, gumawa si Bantayog ng isang desisyon para sa kanyang sarili. Isang desisyon na masakit
Ngunit tama, sa araw na yon, inimpake ni Luningning ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang iilang bagay na mahalaga sa kanya, kasama na ang itim na talaarawan. Habang paalis siya, nilingon niya ang Villa Consuelo sa huling pagkakataon. Hindi na ito isang palasyo ng pangarap o isang bahay ng katatakutan. Isa na lang itong gusali, isang gusaling puno ng mga basag na alaala na handa na niyang iwanan. Sumakay siya ng bus, hindi patungo sa syudad, kundi pabalik. Pabalik sa lugar kung saan siya nagsimula. Ang baryo mahinahon. Ang amoy ng alat ng dagat at ang yakap ng mainit na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang pagbabalik niya ay tahimik. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang nang may mga luhang puno ng pag-aalala at pagmamahal. Niyakap nila siya ng mahigpit, walang tanong, tanging pag-unawa. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang naghilom si Luningning. Ang bawat umaga, ginigising siya hindi ng takot, kundi ng tunog ng mga alon. Ang bawat hapon, ginugugol niya sa paglalakad sa dalampasigan, hinahayaan ng buhangin na hilumin ang mga sugat sa kanyang talampakan at sa kanyang puso. Hindi na siya si Ginang del Rosario, ang babaeng nakatira sa isang mansyon. Siya na ulit si Luningning Alcantara, ang simpleng dalaga mula sa probinsya. Ngunit may nagbago. Mayroon ng isang bagong lakas sa kanyang mga mata, isang bagong tatag sa kanyang mga balikat. Ang apoy na dating nagliliyab sa galit ay isa ng kalmadong baga na nagbibigay ng init at liwanag. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, nakaupo siya sa buhanginan, nakatingin sa walang katapusang karagatan. Hindi niya alam kung nasaan si Bantayog at si Sinag. Hindi niya alam kung kailan sila babalik. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi siya natatakot sa kung anong dala ng bukas. Ang pag-ibig na dumating sa kanyang buhay ay isang bagyo. Winasak nito ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit tulad ng isang bagyo, nilinis din nito ang lahat ng dumi at nag-iwan ng isang lupa na handa ng tamnan muli. Ngumiti si Luningning. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ang totoo, ito ay nagsisimula pa lamang. Malayang-malaya na siya. At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkapit sa isang pag-ibig na nakakasakit, kundi sa katapangang putulin ang mga tanikalang pumipigil sa atin upang yakapin ang tunay na kalayaan. Ang pagpapatawad ay isang regalong ibinibigay natin hindi lang para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa sinapit ni Luningning at Bantayog? Nais niyo po bang marinig ang kwento ng kanilang muling pagkikita balang araw? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa amin. Anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.